Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking daytime devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatang The Word of God Became Flesh. At ang Bible verse po natin ngayon ay matatagpuan sa John 1 verse 14. At ang sabi po dito, The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. At sa Tagalog naman po, naging tao ang salita at ang nirahan sa piling namin. Nakikita namin ang kaluwalhati ang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. At ang first teaching po natin ngayon ay Jesus is the Word who became flesh. Si Lord nagkatawang tao. Tapos, parang true word, binigay niya sa atin lahat ng mga bagay. Lahat ng kung ano man nakikita natin dito sa mundong ito. Gawa niya yung lahat. Walang sinabi ni Lord na hindi ginawa. At walang mga gawa dito sa bagay na hindi si Lord ang gumawa, kundi siya lamang. Lahat ng mga material na bagay na nakita natin dito, sa Kanya yon at wala tayong pag-aari doon. Ginawa niya yung lahat para sa atin. Diba? Parang ang galing, no? Parang imagine mo, parang walang taong gano'n na kaya pag nagsalita ka lang parang magagawa ng isang bagay. Parang kamangha-mangha talaga si Lord na sobrang galing niya kasi ang sobrang makapangyarihan niya, di ba, kumbaga biruin mo yun, parang sinabi niya lang, true word, lahat ng bagay na gawa na. Kaya parang kung iisipin natin, parang ang galing na parang ganun talaga tayo kamahal ni Lord. Binigay niya sa atin lahat-lahat. And number 2 naman po, Jesus is the love who became an act. Kay Lord talaga yung tunay na pagmamahal. Kung naghahanap tayo ng totoong pagmamahal, nasa Kanya yun. Hindi sa material na bagay, hindi sa relasyon, hindi sa kung kanino man, na kay Lord yun. Kasi diba, pag sinasabi natin na, ang dali lang sabihin, true word, ang dali lang sabihin na mahal kita, pero ang hirap patunayan. Pero si Lord, sinabi niya, ginawa niya. Parang pinatunayan niya sa atin na mahal niya tayo. Hindi lang basta niya sinabi na mahal niya tayo, kundi ginawa niya, pinatunayan niya sa atin na kung gano'n niya tayo kamahal. And number 3 naman po, Jesus is the sinless one who became sin. Diba parang si Lord kasi banal, wala talaga siyang kasalanan. Sinabi lang siya na may na kasalanan dahil sa atin. Kasi diba, yung pinako siya sa krus, siya pinarusahan kasi sinabi na makasalanan siya, kaya siya pinako sa krus. Pero ang totoo, hindi siya yung may kasalanan, kundi tayo. Dahil sobra-sobra yung pagmamahal niya sa atin, inako niya lahat ng kasalanan na meron tayo. Tinubos niya tayo nung pinako siya sa krus. Kaya masasabi talaga natin kung grabe yung sakripisyo na sa atin ni Lord. Hindi ko ma-imagine kung may kayang tao na gumawa nun na ipapako ka sa krus para lang tumubos ng kasalanan na hindi mo naman ginawa. Parang grabe talaga kung imaginein mo na yung ginawa niya sa atin, parang walang makakapantay sa ginawa niya sa atin. And ang first application naman po natin ngayon ay embrace uncomfortable life. Parang lumabas tayo sa comfort zone natin. Kung dati, di ba parang likas sa atin na tao na mahihain, na nahihiya na kunwari ipahagi yung word ni Lord. Pero sana parang sa lahat ng ginawa, sa sinabi sa teaching dito na sa lahat ng ginawa ni Lord, parang ito na, parang ano ba naman na ibahagi natin yung mga salita niya. Parang true word of God, parang may mabawi naman, parang bawi natin sa Kanya, pero hindi natin mababawi. Kaya nating yung mga ginawa sa atin ni Lord, hindi natin kaya tumbasan nun. Pero dito, kahit papaano, sana yung embrace natin yung comfortable life. Lumabas tayo sa natin, sa comfort zone natin na parang tanggal natin yung hiya na mag-embrace tayo ng word ni Lord. Ganun.
And number 2, love God with all your entirety. Parang mahalin natin si Lord ng buong buo. Tayo nga mahal niya. Di ba, paano pa naman na mahalin natin siya? Kasi, paano natin hindi siya mamahalin? Kasi lahat ng parang hindi ko alam kung hindi ko ma-imagine yung tao na sabihin na hindi mahal si Lord. Kasi parang masasabihin kung lahat ng bagay binigay sa'yo, parang sino nga para hindi siya mahalin? Buhay mo nga eh. Binigay niya sa'yo, pinahirap niya. Diba? Parang, ano ba naman yung anuhin natin na buong pusong mahal-mahalan si Lord. Buong buhay natin, ialin natin sa Kanya. Parang kapalit ng mga binigay niya at pagmamahal niya sa atin. At ang last naman po, be grateful to God every day. Lagi ko nga sinasabi na yung pagigising ka pa lang sa umaga, pasasalamatin kay Lord eh. Kasi, di ba, thank you kasi ito po yung panibagong araw na ibibigay mo. Kung ano man po, kung ano man po ang mangyari sa araw ito, parang kayo na po bahala. Di ba, parang ang sarap nun na pagising mo ng umaga, si Lord agad may isip mo kasi ginising ka niya eh. Diba? Parang, ano na yun, be thankful na dun sa pagising mo na yun. Kasi, dahil kay Lord yun eh. Kaya maging thankful tayo kay Lord araw-araw. Lahat kasi ng bagay na nakikita natin, bigay niya yun sa atin eh. Diba may tao pa na gano'n na ibibigay sa'yo lahat, na kayang ibigay sa'yo lahat. Si Lord lang yun eh. Lahat-lahat eh. Kahit, diba, kahit nga din natin hilingin, or kung hihiling tayo na, kunwari hilingin lang natin ganto kalit, pero ganto kalaki yung kaya niya ibigay sa'yo, di ba? Ang galing, kaya tama nga na nandito na be grateful to God every day. Kasi yung grabe kasi yung pagmamahal niya sa atin eh. Kaya magiging thankful talaga tayo at saka sa mga sakripisyo niya sa atin. Kaya isipin natin yun na kailangan maging grateful tayo sa Kanya araw-araw. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan po kayo sa aking devotion. Huwag po natin kalimutan na i-share to sa ating pamilya at sa ating mga mahal sa buhay. Yun lamang po, and God bless po sa ating lahat.